Sa simula ng pelikula, naglalakad si Lee sa monasteryo at humihingi ng tawad sa kanyang mga nakatatanda. Para sa gagawin niya, kailangan niyang ipakita ang kanyang mga kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanila. Nang hindi niya namamalayan na inaatake siya ng isang monghe mula sa gilid. Umiwas agad si Lee, kahit na ang pag-atake ay nagulat sa kanya. Nagawang ihagis ng monghe si Lee sa pader. Ngunit siya ay tumalbog kaagad at patuloy na lumalaban. Pinaulanan niya ang monghe ng ilang sipa sa himpapawid. Pagpapakita ng kanyang kakayahan. Ilang sandali pa, ang unang monghe ay natalo. Nang pigilan siya ni Lee gamit ang habi na bamboo basket. Sumusunod na, inatake siya ng pangalawang mug na armado ng mga espada. Nagawa ni Lee na desarmahan ng kanyang kalaban. Iniwan siyang walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos ay lumapit siya sa ikatlo at huling mug. Kahit nagmumuni-muni, naramdaman ng mug si Lee na papalapit sa kanya, at gumagamit ng prayer bead para perpektong tumama sa salamin. Sa paraang nakakabulag kay Lee. Pagkatapos ay wala pang isang segundo, dinampot ang bata at itinapon sa lupa. Mananalo na ang unggoy sa huling suntok. Pero dumulas si Lee at sinipa siya sa dibdib. Ang dalawang labanan at sa huli, panalo na naman si Lee. Yumuko siya sa dambana at naglakad palabas, habang nakayuko sa kanya ang kanyang mga kalaban. Bilang tanda ng paggalang, sinabi ng punong monghe kay Lee na nakakuha siya ng 80 sa 100 sa pagsusulit, na mas mahusay kaysa sa karamihan ng mga mag-aaral na kaedad niya. Papasok na si Lee sa isang bagong paaralan sa lungsod. Bilang exchange student, sa kanyang pananatili doon, siya ay dapat na nakatira sa isang pamilya ng 3, ama ng isang mahusay na siyentipiko, na malapit sa headmug. Pagkatapos magpaalam, umalis ang bata patungo sa lungsod na nasa sabik na makakilala ng mga bagong tao. Sa sumunod na eksena, ipinakilala kami sa 15 taong gulang na pangil. Ang hepe ng taekwondo club sa kanyang paaralan. Mayroon siyang kapatid na babae sa ika-4 na baitang na si Shanshan, na laging nagpapasaya sa kanyang kuya, at mahal na mahal siya. Ang manager ng school taekwondo club ay si Lan. She analysis fans tumutugma, at binibigyan siya ng buod ng kung ano ang maaari niyang gawin. May crush din daw si Better Lan sa kanya, pero tinatanggihan ito kapag tinanong. Lance kapatid, ikaw ay isang glutton na mahilig kumain. Higit sa anumang bagay sa sinusuri ng Land ang mga nakaraang araw na laban sa taekwondo. Gaya ng dati, habang ang kanyang kapatid na binge mo ay nasa chips at merienda. Ang magkapatid na ama ay isang scientist na nagngangalang Dr. Han. Namatay ang kanilang ina ilang taon na ang nakalilipas. Pagkatapos nito, Dr. Han ay indulgent kanyang sarili sa kanyang trabaho. Gumagawa siya ng isang espesyal na aparato, na interesado ang isang grupo ng mga gangster. Dr. Han tawag sa mga bata, para tanungin sila kung kumusta na sila. Naiinis sila, dahil hindi umuwi ang kanyang ama sa kanila. Nangako si Dr. Han na babalik siya sa lalong madaling panahon. At sinabihan silang magbukas ng kahon ng regalo, na pinapanta lang siya sa bahay. Sa katotohanan, the box contains the special device na siya ay malikhain, na hinahabol ng barkada. Habang nag-uusap sila, kumatok si Lee sa kanilang pintuan at tinanggap sa pamamagitan ng lupa. Nagiging abala siya sa pagtanggap sa kanya, at hindi niya napapansin na dinudukot ang kanyang ama. Sa kabilang side ng video call, ang pinuno ng gang, Larry, nagbanta si Dr. Han na ibibigay sa kanila ang mahalagang kagamitan. Dr. Han, sa kabilang banda, sinasabing walang ganoong device. Kung ano ang kanyang ginagawa, sabi niya, ay isang AI teknolohiya, na magpapahintulot sa kanyang mga anak na makipag-usap sa isang AI. Sa boses ng kanilang ina, I wonder kung magaling siya sa pagsasalaysay ng mga recap videos. Hindi naniniwala sa kanya ang pinuno at hostage siya. Sa pagsuri sa footage ng CCTV camera, nalaman niya na ang aparato ay naipadala na sa kanyang tahanan. At tinanggap ng kanyang mga anak, 2 sa alipors ni Larry na palpak at fest. Volunteer na kunin ng device kahit na ano. Hanggang sa mahawakan nila ito doktor. Ay hostage si Han, palpak at fester. Excited dahil ito ang una nilang trabaho bilang gangster. Nagbibihis sila ng sira-sirang damit bilang isang disguise. At dumating sa harap ng Lance house. Ang palpak ay sumusubok na pumasok kapag madilim. Ngunit iminumungkahi ng kamao. Naghihintay sila hanggang sa umalis ang mga bata para sa paaralan. Sa susunod na araw, samantala, si Lee ay nakakakuha ng custom sa bagong kapaligiran. Hisilan nanonood ng taekwondo match sa TV. At nabighani sa esport. Mamaya sinusubukan niyang gawin ang kanyang pang-araw-araw na pagmumuni-muni sa gabi. Habang naglalaro ka ng video game. Pareho silang nakakagambala sa isa't isa. At nahihirapang mamuhay ng magkasama. Ngunit malapit na, magkasama silang naglalaro ng video game at nagbubuklod dito. Ang case-closed video game ay mas mahusay kaysa sa meditation. Sa kwarto niya, binuksan ni Land ang kahon na ipinadala ng kanyang ama, at may nakitang panda keychain sa loob. Ang hindi niya alam, ay may hawak din itong pendrive, na hinahanap ng barkada, sa pagpindot sa isang pindutan. Hiniling ng panda sa lupa na magtakda ng voice-activated password. Ipinaliwanag niya kung anong password, which is sad as the new password nang hindi niya nalalaman. Sa pagsubok pa nito, she realizes na ang panda ay isang AI. Boses iyon ng kanyang ina. Kinaumagahan, naghahanda si Lee para sa kanyang unang araw ng paaralan. Sa tabi mo at Lane, palpak at Tess panoorin sila mula sa loob ng kanilang sasakyan. Nagpaplanong pumasok agad pagkatapos nilang wala sa tabi. Pero noon lang,
Sloppy notice na, isinabit nila ang panda keychain sa kanyang bag. Binago nila ang mga plano at nagpa siya na nakawin ito mula sa kanya. Papunta sa school, nakilala ng grupo si Pang at ang kanyang kapatid na si Shanchan. Ipinakilala sila ni Lan kay Lee. Habang nag-uusap sila, mabilis na inagaw ng palpak ang Kireng at lumayo. Napansin ito ni Lee, at gumawa ng mataas na pagtalon. Ilang backflips para makarating sa kanya. Si Bang ay humanga nang makitang siya nga. Isang bihasang manlalaban. Pareho nila siyang binugbog at binawi ang panda. Ngunit ang palpak ay hindi sumusuko. Muli niya itong inaagaw. Hindi natutunan ang kanyang aralin mula sa unang pagkakataon. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mga bata. At bitag siya sa basurahan. Bago siya itulak sa kalsada. Sa paaralan, ipinakilala si Lee sa kanyang mga kaklase. Na namangha nang makakita ng batang monghe sa unang pagkakataon. Nagtatanong sila sa kanya tulad ng kung maaari siyang magpakasal. At kung alam niya kung fu. Pinatahimik sila ng guro. At hinihiling sa kanila na maghintay para sa panahon ng gym. Para makita ang kanyang kung fu skills. Sa panahon ng klase sa gym. Ipinaalam sa kanila ng coach ang isang fitness test na gaganapin sa susunod na buwan. Ang mga hindi pumasa sa pagsusulit, kailangang ulitin din ang klase sa susunod na taon. Nag-aalala ka, wala kasi siya sa forma, at halos hindi makalakad ng maayos. Ang kanilang unang gawain ay tumakbo ng 100 metro, na kumpleto ng isang sinanay na liyang 2 lap, bago pa makumpleto ng mga kaklase niya kahit isa. Next dare magtanong na mag-push-ups. Isa sa maraming specialty na mayroon si Lee. Higit sa 100 ang ginagawa niya. Habang ang ibang mga bata ay halos hindi makagawa ng 2, para ipakita ang tunay niyang kakayahan. Gumagawa pa siya ng push-up gamit ang isang kamay. At pagkatapos ay patayo ang kanyang katawan. Anong pakitang tao? Buko talaga ang batang ito. Lahat ay nagyaya at nagpupuri sa kanya. Pagkatapos ay oras na para gumawa sila ng mga high jump. Elementarya, ang mga high jump ay isang piraso ng cake para kay Lee. Gayunpaman, nagpupumiglas ka at bumagsak ang mukha sa entablado. Bumalik sa lab ng doktor. Ang gangster. Itinali siya ni Larry sa isang upuan. At pinamumunuan siya ng mga bola ng golf. Para maaliw ang sarili, tinuturuan siya ni Dr. Han ng mga bagong diskarte. At sarili niyang gastos. Sa gabi, Palpak at Fest pumasok sa bahay. Hinahanap ang panda. Nakita sila ni Lee at nagtago sa likod ng stop toy. Para takutin sila, pinoproblema niya ang mga rookie gangster. Ngunit nakita nila siyang nakita at sinubok ang labanan siya. Pagdating ng lupa sa ibaba ay sinunggaban ng mga gangster ang panda. At tumakas, sinasabi niya sa kanila ang nangyari. Pero sa tingin ng magkapatid ay nagbibiro siya. Sa sumunod na eksena, Palpak at Fester sa lab. May mga bola ng golf sa kanilang mga bibig. Ito pala, hindi sinasadyang nakawin nila ang isang panda humidifier. Sa halip na ang espesyal na aparato, sila ay inilalagay sa goddamn panda sa lahat ng bagay sa mga araw na ito. Kailangang ibenta ni Larry ang malungkot na device sa kanyang mga kliyente. Sa 3 araw, which makes him naiinip, gumagamit siya ng kamao at palpak bilang mga ngipin sa golf. Upang takutin silang tapusin ang gawain. Mas mabilis. Na ang mga malungkot na babae ay palpak at fist in the skies. Sila ay panda sa Lance bag. At maghintay ng tamang oras para makuha ito. Kaya lang hinamon ni Lee si Fan sa isang laban. Pumunta ang lahat sa harapan para panoorin ito sa likod nila. Sinubukan ng mga tulisan na tanggalin ng panda sa bag. Ngunit ang kanilang peluka ay natigil na nagpapahirap sa kanila. Habang patuloy ang matinding laban. Nakikita natin ang pangil at ang lead match sa mga kasanayan. Biglang nagtatapos, kapag ang parehong kalahok ay tumangging magtamaan. Noon lang, napalingon ang lahat, at makita ang palpak at kamao sa kanilang mga damit na pambabae sa paaralan. Inaatake ng mga bata ang mga gangster. Ngunit nagawa ng 2 na tumakas kasama ang panda. Matapos mang-hostage ng isang babae, pumunta ang mga estudyante sa principal at tumawag ng pulis, na nangangako na gagawin ang kanilang makakaya upang mahanap sila. Sinisisi ni Lee ang sarili sa nangyari. Dahil kung hindi niya hinamon si Pang na makipag-away, landay hindi sana ginulo. Ang iba sa grupo, naiintindihan niya na hindi nila siya sinisisi. Sa wakas nakuha na ni Larry ang panda, at ginagamit ang pendrive sa loob nito, upang magbukas ng isang programa sa isang computer. Gayunpaman, nakakailangan ito ng password para ma-access. Tanong ni Larry kay Doktor kung ano ang password. Ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanila. Sinusubukan ng ilang programmer na sirain ang code. Ngunit kahit na pagkatapos ng pagsubok para sa isang buong araw, hindi sila matagumpay. By the end of it si Larry ay nagsimulang mawala ng malay at mayroon isang mental breakdown noon. He sees Lance's message sa phone ni Dr. Han. At nagpa siya na gamitin siya para i-blackmail siya. At, hiniling sa kanyang ama na pumunta sa kanyang kaarawan bukas. Sagot ni Larry bilang Dr. Han. And claims na nandoon siya. Nasa oras, sa susunod na gabi, Land at ang kanyang mga kaibigan ay nagtitipon sa kanyang bahay. Para sa birthday party. Samantala pangil ka, sina Lee at Shanchan. Pumunta sa palengke para kunin ang mga regalo niya. Nakatanggap si Land ng mensahe mula sa kanyang ama. Sabi niya nasa labas siya. Gayunpaman patuloy na out upang suriin siya. Ay dinukot at inilagay sa loob ng isang van. Sabay-sabay, Linda group spot her at sundan ng van. Sa kanilang mga bisikleta, nakarating sila sa Dr. Han's lab at nagsimulang hanapin siya. Stress na stress si Larry at ang business partner niya. Dahil isasara na sana nila ang deal kahapon.
para mas mabilis ang proseso. Naglagay ng kutsilyo si Larry sa mukha, at tinanong siya tungkol sa password. She in turn inquires kung anong password at binubuksan nito ang program sa computer. Outside, Sloppy and Fest ang nagbabantay sa lugar. Inaatake sila ng Lin Pang at pinatumba sila ng wala sa oras. Gayunpaman, maya-maya ay nakaharap na sila ng kanang kamay ni Larry. Bradley, siya ay isang manlalaban, kaya nagpupumilit silang talunin siya kahit na magkaisa. Sa loob ng lab, si Larry at ang kanyang partner ay malapit ng mag-seal ng deal. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating ka at lihim na nag-freeze. Kanyang kapatid na babae at ama. Tumulong din si Lee sa kanila at tinutulungan silang labanan ng mga gangster na napakalaki ng kaguluhan. Hinawakan ni Larry ang Melita gamit ang pendrive. At tumakbo palabas. Hinarang siya ni Dr. Han. Ikaw at lupain na lahat ay bumugbog sa kanya. Pansamantala, sumama ulit si Lee kay Pam para labanan si Bradley. Sa simula, nagpupumigla sila ngunit sa huli ay nagawa nilang talunin siya. Sa wakas, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan at iligtas ang araw. Sa ending scene, nakita namin ang mga paaralang Principal Hawarti at Yu.